Pupunta tayo sa pagbabasa niya. Ang pagbabasa ng Quran nang may regla at may dugo, sanhi na panganak, hindi rin ito napagkasunduan ng mga ulama. Okay? At hindi ko nagkakamali, ang pananaw ng karamihan sa ulama, bawal pa rin. Bawal pa rin sa babaeng may dalaw na basahin ang Quran. Meron silang dalil, pero ang dalil nila daif. Ang dalil nila ay daif at ang qiyas nila sinasabi na qiyasun ma'al fariq, hinahalin tulad nila ang may regla sa bagong tapos ng makipagtalik ko sa junub. Ano yung junub? Ang junub, yung katatapos ng makipagtalik sa kanyang asawa. Yan nakuha niyo ibig sabihin ng junub. Junub, ibig sabihin, nilabasan ka, sanhin ng pagtatalik or palaginip. Junub ang tawag doon. Okay, al-hadath al-akbar. Nakuha niyo yung sulat ko na lang kasi parang maintindihan niyo ba? Ito yung nakikita dito. Junub ang tawag sa, yan ang term. Pag makita niyo sa mga libro, yan, ibig sabihin, nilabasan ka. Junub. Yan ang ibig sabihin ng junub ay may lumabas sa iyo sanhi ng pagtatalik o panaginip with dream. Sabi nila, kasi ang junub, pangkalahatan para sa inyong kaalaman, bawal humawak ang junub. Alam niyo na junub ba? Bawal humawak ang junub. Ang junub, applicable, hindi lang sa may asawa yan. Ang junub, may asawa lang bang pwedeng maging junub? Oh. Lahat ng nagjujunub. Okay, ang sagot dito ang junub, lalaki man o babae, tama? Binata man o dalaga. May asawa man o wala. Basta junub na bawal niyang hawakan ang Quran. Bawal niyang hawakan ang Quran maliban may guantes. At bawal din niyang basahin ang Quran. At least alam nyo, huwag kang magbasa-basa ng Quran, junub ka. Walang problema, Quran lang naman. Pero kung magbabasa ka ng mga dua, walang problema. Alam mo, magdudua ka, mag-alala ka sa Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walang problema. Okay? Kung junub Pero ang bawal sa junub, ang bumasa ng mushaf o Quran. Naintindihan? Bawal sa kanya. Pati paghawak at pagbasa, bawal yan sa kanya. Mapapahintulutan lang sa'yo pag nakaligo ka na. Kailangan mo munang maligo. Walang problema, hawakan din. Katulad sinabi ko kanina. Sabi ng karamihan sa ulama, ang may regla, katulad siya ng junub. Kaya naman, pinagbawal nila sa may reglang hawakan ng Quran at basahin. Kasi nga, inahalin tulad nila ang may regla sa junub. Nakuha nyo? Ito ay qiyasun al-fariq. Malayong paghahalin tulad. Sino sa inyo makapagpaliwanag bakit hindi pareho yung dalawa? Karamihan sa ulama. Majority. Ang nagpahintulot na basahin ang Quran ng may regla, ang Malikiyah. Si Imam Malik, rahimahullah. So, ang tanong ko ngayon sa inyo, ano ang pagkakaiba ng dalawa? O pareho lang? Pag may pagkakaiba yung dalawa, tingnan nyo. Yung junub, kailangan niya maligo para mapahintulot sa kanyang basahin ang Quran. Tama, kailangan niya maligo. Yung may regla, pag naligo ba yan, matatanggal ba yung regla niya? Oo. Tama. So, ang junub, agad-agad, makaligo siya. Agad-agad, hindi niya makakalimutan ang Quran. Tama. Kasi pwede siyang nakadepende sa kanya yung tubig. Pwede rin siya magtayamum kung walang tubig. Pero ang may regla, kawawa. Hindi siya, kahit maligo yan, may regla pa rin. At kung tatagal ang regla niya, hahaba ang regla niya, at pinagbawalan natin yan, bumasa ng Quran, makakalimutan niya yung Quran. Kasi ang Quran is napakasiloso. Memorize niya ako. Kahit na-memorize mo kung walang review. Kasi nga, paano ka makamemorize nga bro? Hindi ka nga pwedeng bumasa. Hindi ka nga maka-review. Hindi ka pwedeng mag-review. Hindi pwede. Kasi nga may regla nga. Yun ang pananaw ng karamihan sa ulama. Ikaw na junub, pwede mong liguan agad para
Napakasimple lang. Maligo ka agad, punta ka na siya. Chef, malayo ang pagkaiba. Kaya nga, malayo nga pagkaiba nga. Kaya nga, ang pananaw ng karamihan sa ulama, kahalin tulad siya ng junub. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo na ang dalil nila mahina. Ngayon, babanggitin natin, bakit inalin tulad nila? So, pinaliwanag ko sa inyo na paghalin tulad nila, magkalayo. Kasi ang junub, pwede maligo agad. Ang may regla, kahit maligo yan, mayroon pa ng regla. Hindi pa rin mawawala yung regla niya. Ang junub, pag naligo, wala nang junub. Pwede pang mag-round to. Oo, din junub ligo ulit. Okay, pangalawa, ang junub, makaka-review siya agad. Ang junub, makaka-review agad. Ang may regla, paano mag-review? Kung pagbabawalan mo, di ba? Kung may exam ka, wala, hindi ka makakapasa. Ustad, after ng round tulig ulit. Yeah. Basta, Ligo, basta ligo lang na ligo ba? Okay. Papapag-usapan natin yan, papamara ng ligo ng ng lalaking junub. Okay. Ang may regla, pag pinagbawalan mo yan, na bumasa ng Quran, mamaya babanggit ako sa inyo ng matitibay na katibayan natin. Pag pinagbawalan mong babaeng may regla na bumasa ng Quran, kawawa siya. Kasi may regla na mahaba. May 1 week, may 2 weeks. Paano na lang makaka-review yan? May babaeng nagre-regla, nagtuturo ng Quran. Mag-stop siya magtuturo. May mga babaeng nag-aaral ng Quran, stop mo na sila. Yung may mga regla, wag mo lang yung mag-aaral. Di ba? Okay. Ang dalil na pinakamatibay natin sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakaraming babae na nagre-regla. Tama ba ako? Which is ang pinaka-majority sa mundo ay babae. At ang maraming babae at maraming tao ng iparaiso, babae. Kasi bawat isa sa atin, pinakamababang asawa, dalawa. Sabi ng Imam Muslim, mafil jannati azab, walang single sa paraiso. Walang single sa paraiso. At bawat isang lalaki, pinakamababang asawa niya, dalawa. Kita nyo? Kaya kung hindi ka nakapagduaya dito, sa mundo, makakapagduaya si misis mo. Okay? Baka sabihin ni misis mo, doon ka na magduaya. Okay. Okay, so, ang mga babae no, napakadami nagre-regla. Sabi sa kaida, mayroong kaida na takhirul bayan fi waqtil hajati la yajuz. Hindi pwedeng ipagpaliban ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung bagay na dapat nang malaman ng mga babae ang sagot. Dapat malaman nila ang sagot sa dami nagre-regla. Isa ito sa tanong na madalas na tanong. Ibig sabihin, dahil sa walang dalil na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan niya yung mga babae na magwudu kayo bago bumasa ng Quran. O kaya hintayin niyo muna matapos ang regla niyo bago niyo basa ng Quran. Dahil walang dalil na gano'n, ang original, pwede bumasa ng Quran. Pangalawa, si Aisha radhiyallahu anha, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj illa an la tatufi bil bait. Gawin mo na lahat ng ginagawa ng nag-hajj. Ibig sabihin, ang may regla, pwedeng mag-hajj. Ang bagong panganak, pwedeng mag-hajj. May dugo wala. Sabi niya, gawin mo lahat ang ginagawa ng nag-hajj. Lahat ng ginagawa ng nag-hajj. Mula miqat hanggang sa matapos, sundan mo sila kahit may regla ka. Isa lang ang bawal sa'yo. Isa lang. Tawap lang. Ang nag-hajj, kabilang sa gawain ng nag-hajj, ano? Kabilang sa mga gawain niya. Pagbabasa ng Quran. Di ba? Kabilang sa gawain ng nag-hajj, nagbabasa ng Quran ng nag-hajj. Kung bawal ang magbasa ng Quran ng babae may regla, isasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipagbabawal sa kanya ang pagbabasa ng Quran. Isa lang pinagbawal sa kanya? Tawap lang. Nauna na kasi pagbabawal sa sala. Nauna lang pagbabawal sa sala. Nauna may pagbabawal sa fasting. So, walang dalil na nagbawal ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na bumasa ng Quran ng babae may regla. So, pangkalahatan, pwedeng bumasa ng Quran ng babae may regla o may dugo sa ninapanganak. Yun ang kagandahan ng Islam. Pero ganun pa man, ang karamihan sa ulama ay pinagbabawal pa rin nila na bumasa ng Quran ng babaeng may regla dahil nga kahit tulad siya ng junub. Kaya sabi ko nga, magkalayo. Kaya sunna al-fariq. Magkalayo ang paghahalin tulad sa may regla at
Junub. Naintindihan? Okay, ang junub, hindi talaga pwedeng itlakan. Hindi yan pwedeng bumasa ng Quran, hindi niya pwedeng hawakan ng Quran, maliban na sa cellphone o may guwantes ang kanyang kamay. Ganun lang. Okay, malinaw yung tungkol sa bagay na yan.